Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong August 31 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, kung inyo pong napanood ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu kahapon ay nananatili pa rin po na yung aking nakikita na posibleng magiging galaw ni Shiba Inu ay ito po ay magpapatuloy sa kanyang consolidation. Yung kanyang pag-angat na ito ay mukhang malabo na po itong mangyari. Kasi yung ating indicators po rito ay yung isa sa mga indicator po natin dito ay nagpapakita po na wala pong gaanong volatility itong si Shiba Inu. Kaya ayan, tanggalin na po natin ito. At yan po kasi yung mas mataas ang posibilidad na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Patuloy po itong maglalaro dito sa pagitan ng major resistance line natin dito na nasa presyong 40 digits 1482 at saka minor support line na nasa presyo naman na 40 digits 1268 sapagkat gaya ng aking sinabi kanina ay wala pong gaanong volatility itong si Shiba Inu. Sa mga hindi po nakakaalam ay kung pag sinabi po nating volatility ay ito po yung kung gaano po katindi or gaano po kaaktibo yung galaw ni Shiba Inu. Kaya sa madaling salita, kung pag sinabi nating walang volatility ay matamlay ang market ni Shiba Inu. Kaya yan, kung pag matamlay po yan ay parang tinatamad po siyang gumalaw, kaya nauuwi po yan sa pagsa-sideways or pagko-consolidate. Yung ating Hall Sweet indicator dito ay ayan, kulay green naman po siya. Ibig sabihin ay bullish ang kalagayan ni Shiba Inu. Ngunit kung mapapansin po natin, yung kanyang pangangatawan ay hindi na po gaanong tumataba. Yung gusto po nating makita rito na sukat ng pangangatawan ng ating Hall Sweet indicator ay dapat ay ganito po. Ayan, ganyan po dapat kalaki or ganyan po dapat kataba yung sukat ng ating Hall Sweet indicator dito. Ayan, pero pag ganyan, ibig sabihin ay wala pong gaanong sapat na volatility itong si Shiba Inu. Yan, or ibig sabihin ay wala po siyang kakayahan na makapagbasag ng mga resistance lines sa itaas. At ayan, yung pangalawang indicator natin dito ay mapapansin natin na simula noong August 28 hanggang sa kasalukuyan ay yan, hanggang kahapon ay wala pong nabuo na mga QQE bar. Yan, yung nabubuong QQE bar naman natin ngayon ay isang maliit na kulay gray. Kaya halos walang pagkakaiba po yan sa blanco na walang nabuong QQE bar. Ayan, kapag ganito po yung nakikita natin sa ating QQE mode indicator dito, ay kinukumpirma po nito na wala pong volatility itong si Shiba Inu. Kung saan ay gaya po ng sinabi ko kanina, ay matamlay po ang market ni Shiba Inu. Kaya ayan, yan po yung aking mga basihan kung bakit po nasabi na ang magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw ay magko-consolidate lamang po ito or magsa-sideways lamang po ito. Kaya ayan, yung ating trades, pagdating naman sa ating trading ay wala po tayong na-trigger, kahit anumang na-trigger na pending order dito mula nung nakapag-take profit tayo rito noong August 23. Kaya yan, patuloy pa rin po tayo mag-abang kung sa ating mga trades dito. Yung inaasahan po natin na matitrigger sa mga paparating na araw ay yung nakaset na buy pending order natin dito sa presyong 40 digits 1268. Kasi si Bitcoin ay sa mga hindi po nakakaalam ay may napakalapit po kasi yung correlation ni Shiba Inu kay Bitcoin. Yung kay Bitcoin ay malakas po yung bearish signal natin kay Bitcoin. Kaya kung magpapatuloy sa pagbagsak itong si Bitcoin ay siguradong hahatakin niya si Shiba Inu para bumagsak rin ito at ayan, mukhang patatamaan niya yung support line natin dito kapag nangyari po yan. At yan po yung nananatiling aking mga live spot trading positions dito po kay Shiba Inu. Meron po akong 4 na mga sell pending order dito sa itaas at saka meron naman po akong 3 na mga buy pending order dito sa ibaba.
At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan ang lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.